kung ano yung mga problema ng Kristiyano sa panahon ngayon? Ano sa tingin nyo? Yung sakit minsan ng Kristiyano sa panahon ito. Ano po? Pera? Ha? Katamaran? Laziness? Amen? Pwede. Ano pa? Biblically, ang sabi sa Luke chapter 24 verse 25, amen. Sabi po dyan ay, He said to them, so sabi ni Jesus, said to them, si Jesus po yung nagsasalita rito, O foolish ones, amen, and slow of heart to believe, all the prophets have spoken, amen. So ang sakit ng Kristiyano, hindi lang ngayon, kahit nung panahon pa ni Jesus, ay ano po, slow of heart to believe. Amen? Hirap maniwala sa sinasabi ng Biblia at sa sinasabi ng ating Panginoon. Amen? In the book of Romans chapter 8 verse 1, sabi po doon ay, There is therefore now no condemnation. Sarap. Amen? Amen? Wala nang condemnation. Wala nang hatol. Amen? To them which are in Christ Jesus, who walk not in the flesh, amen, but after the Spirit, amen. So, pag ikaw ay nag-ooperate through the Spirit of God, amen, there's no condemnation. Amen? Pero pag ikaw ay nag-ooperate through the Spirit, through the flesh, mga kapatid, hintayin mo yung condemnation na darating sa iyo, mga kapatid. Amen? At yung biyaya ng Diyos, it does not condemn no man. Amen? Kahit sino, wala siyang kinokondemn. But the flesh, amen, or the law, it will condemn you. It will show to you how ugly you are because of our sins. Amen? Makikita mo, kasi sabi nga, ang batas ay kagaya ng isang salamin na ipinapakita ang iyong sarili. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi pa dito na condemnation ay refers to being found guilty. Amen? Deserving of punishment. Particularly the punishment for sin, which is death. Amen? So yung condemnation, mga kapatid, ito ay sinasabi na ikaw ay guilty sa mga kasalanan na ginawa mo. Bakit? Sa paanong paraan ka hinatulan? Sa pamamagitan ng batas. Amen? Yung sa Ten Commandments, doon ibinase ang iyong hatol na ikaw ay guilty beyond reasonable doubt. Amen? Na pag sa tiningnan mo, pag sa batas talaga tayo nag-umpisa, lahat tayo ay guilty. Amen? Dahil, bakit po? Walang nakaperpekto ng batas. Amen? Tanging ang Diyos lang. Si Jesus ang siyang pumerpekto ng batas, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, kung papipiliin ka, saan ang gusto mo? In the spirit or in the flesh? Amen. Mas masarap po sa spirit. Amen. Hallelujah. Sa spirit, everything are, supplied by God. Amen. But in the flesh, ito yung mga bagay na ginagawa natin na hindi nakalulugod sa ating Diyos. Amen. Praise God. Sabi po dito, in Christ Jesus, amen, this praise signifies a spiritual union with Christ. Amen. Achieved through faith in Him. So, paano ka makakalakad in the Spirit? Amen. Kailangan na ikaw ay nakay Jesus. You have union, amen, with Christ. May kaisa ka ni Jesus. Amen. Paano ka magiging kaisa ni Jesus? Kailangan mo siyang tanggapin sa buhay mo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Amen. And now you're in the Spirit. Amen. Praise God. Ang sabi pa rito, yung union. Union is sinasabing pakipag-isa. Amen. Yung sinasabing fellowship. Amen. Yung koinonia. Kung bakit tayo nagsasama-sama rito, because there's one thing that is common in us.
Amen. Yung communion, common union. Kung bakit may communion, dahil mayroong pagkakaisa. At kung bakit tayo nagkakaisa rito, dahil sino ang nasa atin? Si Jesus. Pero kung tayo ay hindi nagkakaisa rito, sa tingin niyo po ba mangyayari ang bagay na ito? Hindi. Because we have common union, isang pagkakaisa o isang pinag-isa dahil kay Jesus, tayo ay nagkakatipon-tipon dito. Iniiwan natin yung ating mga dapat gawin, dapat na masyal, pero dahil sa alam natin may pinagkaisahan dito na may gawain, mga kapatid, kaya tayo nagkakatipon dito. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Pag sinabing no condemnation, amen. The verse declares that those who are in Christ are no longer under the judgments of God's law. Amen. Meaning they are not condemned for their sins. Amen. Pag nakay Kristo ka, hindi ka na condemned sa iyong mga kasalanan. Bakit po? Sa tingin niyo po, bakit hindi ka na condemned? Dahil meron nang nagbayad. Sino nagbayad ng kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo? Si Jesus. Amen. And He paid it in full. Amen. Hallelujah. Hindi lang kalahati binayaran sa kasalanan mo. Hindi 1/4, hindi 3/4, kundi in full. Amen. And there's a lot more. Amen. Marami pang sobra. Hallelujah. Ganun yung biyaya ng Diyos nag-uumapaw. Amen. Hallelujah. Hindi lang sapat yung sa tingin mo, mauubusan ng supply, yung biyaya. Sabi nga sa Romans na when sin abounds, amen, grace much more abound. Amen. Kakainin lang ng biyaya yung kasalanan na ginagawa ng tao. Ganong kayaman ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. There's no more condemnation. Ito po yung standing na ninanasa-nasa nila Haring David, nila King Solomon, mga greatest prophet, ay yung standing na kung saan ay narito tayo ngayon. Amen. We are standing in the peace of God. Amen. Na meron na tayong kapayapaan sa Diyos and we have access into the grace of God. Amen. Nung una, wala silang access. Bakit po? Dahil walang nagbabayad sa kasalanan nila. Dahil ang tagapagbayad nila nung papanahon na yun ay yung dugo ng mga tupa, ng mga baka na kung kailanman ay hindi maaaring makapagbigay ng kapatawaran sa mga kasalanan ng tao. Pero nang dumating, nag-iisang perpektong handog. Once and for all, your sins has been forgiven. Your sins has been washed out. Hallelujah. No more sins. No more condemnation. Amen. Nagkakamali pa rin ako. Totoo. Because you are in the flesh. Pero the true you is a spirit. You have a soul. And you live in a body. Amen. The real you now is the spirit. Since you've been born again, the real you is the spirit. And being the spirit na na-born again, yung po yung perfecto na standing natin ngayon. Yung flesh nagkakamali na kung saan ay may subject and consequence, yung mga pagkakamali natin nagagawa. Amen? But in the spirit, you are perfect as Christ because we are in Christ Jesus. Amen? And we are seated in the heavenlies. Hallelujah. Ito yung bagay na ninanais-nais sila King David. Amen? Mga Bible heroes ng panahon na yon. We are in that standing because of Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah.